Ayun, mapagpalang hapon sa inyong lahat. Mahangin po. Ito po yung ating tinitingnan ngayon dito sa bayan ng Umingan, Pangasinan. May mountain view. Ayan po yung kabahayan. Ayan. So may makukuha po tayo dyan na kuha na ng kuryente. Makikidaan nga lang dito. Pwede naman daw, sabi po ng ating seller. Kasi makikiusap na lang tayo na makidaan ng poste dyan kung sakasakaling maglagay ng kuryente dito. So along Barangay Road. Ang Barangay Road dito ay donate po ito, donation. So ito, Barangay Road na rin po ito. At nakaano na po sa nakadonate na sa barangay. So ito yung mismong property. Ito yung 5 meters na right of way na nabili po ng ating seller. So ito binili ng seller po natin, 5 meters. Napakalapad po. Wala dito pwedeng magsalubong ang dalawang sasakyan pag na-develop po itong daan na ito. So kailangan lang siguro ayus-ayusin, pero hindi naman to binabaha, kaya kunting ayos lang siguro ito. Mga ano lang, kailangan lang sigurong i-flat kasi dito medyo mataas dito sa part na ito sa kanan, tapos dito naman mababa, so pababa. Pero pagdating dyan sa banda yan, nag-flat na siya, tapos pababa ulit. So hindi po na ano, parang hindi siya pa na-develop, kundi nabakudan lang. Itong buong property may bakod po ito na barbed wire doon, dito hog wire. Ito, dito sa right of way hog wire po ang nakabakod. So pababa po tayo, tignan natin para makita po ninyo sa sa taas. Pero hindi natin mapupuntahan doon sa bandang dulo. Papaliparan na lang po namin ng drone. Kaya panoorin nyo po hanggang dulo para makita nyo po. Tapos ito, pababa siya. Pero maganda naman yung pagkaka-flat nitong area. Itong lote na to. Kumbaga, pag tag-ulan siguro madulas ito. Pero pag nasimento na, hindi na po siya ganun kadulas. So kailangan lang talagang simentohin para yung taas niya. Tapos pababa, mas maging okay po yung daan. So ito po yung napakalapad na right of way, 5 meter, pero nabili na po ito, kaya sarili na po ng seller natin. Binili niya po ito sa mga may-ari ng lupa dito. So deed of sale lang po itong right of way. Tapos 2 hectares yung nandyan. So ano po ito, 2 hectares mahigit, pati yung daan. So dito po yung pinaka end, tapos pumaganon siya, pero hindi na nila nalagyan dyan sa gitna. Dapat nasa gitna yan, tapos nagganon po yan, pabakod po yan. And then po yung bakod tingnan natin kung pwede nating mapasok, pero parang hindi kasi nakasara po ito. Ayan, so papasok po yan. Subukan ko pong pasukin para po makita natin. Yan. Tapos ito yung boundaries din. Padiretso din siyang ganon. Pag ganon po siya sa taas. Sa taas pong doon. Pero papakita ko rin din po mamaya. Papatanaw ko po yung boundary doon. May kasama na dyan May kubo-kubo na. So ito may tubig. Ito may nakuhang konti dyan. Maganda sanang ngayon na bakuran para maano, kaso kaya kapag mabili nyo, pwede nyong bakuran dyan pag summer dyan. Tapos padiretso na lang sa area. So hindi natin mababa. Kasi andyan yung bakod, diretso po yan. Pag ganun, ayun po kasi yung bakod Ayan, yung part na yan. Parang hindi siya makita. Maano. Ayan, hindi kasi masyadong makita. Pero yan mismo yung bakod before po yung puno na yan. Yan, before punong-puno na yan, nandiyan po yung bakod. Tapos pataas po siya. Papakita ko na lang po sa drone. Tapos ito yung pwede nyong lagyan ng culvert. Papunta dito. Papunta naman doon sa property. So, mayroon talaga siyang magagastos for develop. At yung sa likod, iano ko na lang po doon sa drone para po makita ninyo. Saka tapusin po ninyo para makita nyo po. At mamarkahan ko na lang po yung kung paano po yung shape ng lupa. So ulitin ko, ito ay 2
hectares mahigit. Nakalimutan ko lang magka 500 square meter din yata itong right of way. Basta ilalagay ko na lang po sa aking description at sa title po. So ito yung pataas, tapos doon yung boundary. Ayan, may mga bakod na rin po yan. Halos ito kasing dyan, may kunting pabuyan sila, nakadikit yung property natin. Tumaas siyang ganun, tapos nagganon po siya. Tapos may actually nakagawa na rin sila ng kubong maliit. Ayan, kubong maliit, tapos hindi lang naituloy. So may mga kawayan, tapos iba't ibang puno. Hindi ko alam. Pero may mga tanim na doon yan na prutas. Nga lang, hindi na po napapasyalan ng ating seller. Kaya hindi rin natin alam kung buhay pa yung mga prutas. Halo-halo po yun. Mayroong mga rambutan, may lansones, may mga kalamansi. Marami, may durian, may mga marang. Pero hindi natin alam kasi sa init ngayon, possible na namatay na sila or hindi natin alam kung may nabuhay. So ayun, sana magustuhan nyo po ito dito sa bayan ng Umingan, Pangasinan. Sukat po nito 2 hectares mahigit. Seller name, wala pong extrajudicial settlement, kaka-transfer lang po ito. Dahil sa akin po pinatransfer, kaya alam ko po na title at electronics na po yung title nito. So may 4 na mangga pala sa likod. May 4 na mangga. So dati yan, tinatamnan po yan ng mga kalabasa. Yun, kalabasa, tapos kalabasa din sa likod. May isa pang fish pond sa likod may sa gitna. So hindi na natin mapuntahan kasi masukal siya ngayon. Tsaka hindi natin alam kung anong meron dyan. So nung nalinis, hindi ko po na i-vlog noon kasi wala pong planong ibenta yung seller natin. Kaya nga lang nag-iba po ulit yung plano, kailangang ibenta. At hindi ko alam kung ano pa yung mga ibang plano po ng seller po natin. So ayun, sana magustuhan nyo po ito dito sa bayan ng Umingan, Pangasinan. 2 hectares may higit, 130 pesos per square meter. Pwede po kayong tumawad, sabihin ko po sa kanya. At yung capital gain tax, pag-usapan na lang din po natin ni seller. So muli, maraming salamat. Diyos po ang bahalang magpala sa inyong lahat. God bless you all. Ito po yung sa loob niya. Dati ganito po siya. Tapos yan yung time na malinis pa, kaya napapasok pa. So siningit ko na lang itong video namin noon. At nung mga nakarang tagulan kasi hindi na nalinis. At di na po napasyalan ng seller po natin. At the same time, hindi na rin, kumbaga hindi na alagaan nung taga-alaga ng property niya nung that time. So naging busy na yung kausap namin, kaya hindi na niya napagpatuloy yung linis ng area. So ito po yung mga sa side nito, yung sa taas, dun po yung part na nandun po ako kanina. Ito naman yung malapit sa kubo, ito noon nung nililinis pa po ito. So maganda rin po ito dahil ito po ay pag nalinis talaga napakaganda rin po kasi meron siyang pataas din dun sa kabila, at isisingit ko din po yung part na shape ng lupa dun sa area. So sana magustuhan nyo ito dahil maganda rin po ito. Ito naman sa left side, pag nakaharap ka, dati nagtanim ng buko dyan kaso nga lang napabayaan po ng taga-dilig, kaya hindi na po ito kumbaga namatay nung summer kasi napaka-init po noon last year. So mainit na naman ngayon. Ewan ko lang kung nabukay po yung mga tanim dyan na kalamansi. Maraming tinanim dyan na prutas. Ewan ko lang kung nabuhay kasi hindi na mapasok ngayon dahil medyo masukal. So sana magustuhan nyo po ito dito sa bayan ng Umingan, Pangasinan. Maraming salamat po. God bless you all.
Bye.